Kamusta mga master? Welcome sa Anime Cap Tagalog. Ang anime recap natin ngayon ay pinamagatang Yanwang Guayhua lang. Kaya ano pa ang hinihintay nyo? Mag-relax at manood para ang buhay ay hayahay. Simulan na natin. Sa daigdig na ito, ang mga tao ay narate ayon sa kanilang kagandahan at ang pangit ay ipinadala sa kulungan. Sa mundong ito ang itsura ay importante. Ang lahat ng mga pintuan ay bukas sa mga natural na maganda, habang ang pangit ay nagdurusa sa diskriminasyon. Ang Pangulo ng Kagandahan ay pumasa ng isang bagong batas ayon sa kung saan ang mga taong sobrang pangit ay hindi pinapayagan na lumabas sa kalye. Si Zhao Guo ay isang average na naghahanap ng trabaho. Sa kanyang pagpunta sa isang pakikipanayam sa trabaho, nakita niya ang pulisya na inaresto ang isang lalaki dahil lamang sa pangit siya. Sa trabaho, nakakuha siya ng isang pagsubok sa panahon ng 90 araw, habang ang kanyang magandang kasamahan ay agad na nakakakuha ng isang mas mataas na posisyon at lahat ng mga pakinabang. Nagsisimula siyang maging motivated pero napahiya dahil sa kanyang hitsura. Pinilit pa niya siyang magtrabaho sa kanyang bahay kung saan siya ay ginawang parang maid. Pagkatapos ng isang nakakapagod na araw, dumating si Zhao Guo sa bahay kung saan naghihintay ang kanyang kapatid. Dahil sa kanyang hitsura, hindi siya pinapayagan na umalis sa bahay. Kaya tinanong niya siya kung kailan siya lalabas. Ipinangako niya na gagawa siya ng anumang bagay upang payagan siyang lumakad sa kalye ng buong kapurihan. Para sa mga pangit, ang mundo ay tila nakatayo pa rin dahil ang mga magagandang tao ay laging may kakulangan sa kanila. Pumunta si Zhao Guo upang magtrabaho habang ang magandang pangulo ay nakikipag-usap sa mga mamamayan. Ipinakita niya sa kanila ang mga taong nagsikap na baguhin ang kanilang hitsura at dahil ito ay labag sa batas sa kanilang bansa, lahat sila ay nakakuha ng parusang kamatayan. Matapos na muling maapi sa trabaho, bumalik si Zhao Guo sa bahay ngunit hindi niya mahanap ang kanyang kapatid. Pumupunta siya sa lugar kung saan siya karaniwang pumupunta ngunit wala siya. Habang siya ay nagiiwan ng isang daanan ay bumukas ang sahig at dinala siya sa isang lihim na lokasyon kung saan nakatagpo siya ng isang baliw na scientist at naging isang voluntaryo para sa kanyang mga eksperimento. Matapos simulan ang kanyang eksperimento kay Zhao Guo, ang siyentipiko ay inatake ng pulisya na pinamamahalaan niya upang palayasin. Pagkatapos ng pagsabog na dulot ng scientist, isang babaeng may kagandahan ang lumilitaw sa kanyang lugar. Nakikita ang ganitong uri ng kagandahan lamang sa Pangulo, ang mga pulis ay natigilan. Nalilito na ang mga pulis at tumutugon sa kanya tulad nito. Ang batang babae ay tumingin sa salamin at habang lumiliko na ito ay talagang si Zhao Guo ay naging maganda pagkatapos ng eksperimento. Sa sandaling lumabas siya sa kalye, nakuha niya ang lahat ng nais niya sa isang bagong hitsura, nakakuha siya ng isang bagong trabaho sa pinakamataas na posisyon. At ngayon ang manager na nagkamali sa kanya, ay nagtatrabaho para sa kanya. Si Zhao Guo na kilala bilang Lord Guo, nagtakda sa kanyang sarili ng isang bagong layunin upang mabago ang hitsura ng kanyang kapatid. Samantala, 4 na knight na nagtatrabaho para kay Lord Beauty ay naghahanda upang labanan si Lord Guo. Tiningnan ni Lord Guo ang mundo mula sa pananaw ng isang magandang tao. Pakikinig tungkol sa isang bilangguan kung saan ang mga pangit na tao ay pinananatili. Ilan sa kanila ay papatayin dahil sa kakulangan ng mga kulungan. Nagpasya siyang maghanap ng impormasyon tungkol sa institusyong iyon. Kasama ang manager na si Kuai Cha, pumunta siya upang maghanap ng impormasyon. Sa sandaling natutunan niya ang tungkol sa aesthetic seismography, inaatake siya ng isa sa 4 na kabalyero. Sa bubong ng gusali, siya ay hinarap ng liwanag, na ang kapangyarihan ay nagmula sa ilaw. Si Kuai Cha, pinatay ang ilaw ng kanyang mga searchlight dahil dito madaling nanalo si Lord Guo. Matapos ang tagumpay, nagpasya si Lord Guo na pumunta sa bilangguan at palayain ang mga bilanggo. Ang 4 na kabalyero ay nagpapadala ng kanilang nag-iisang miyembro na lalaki upang talunin siya. Ang mga bilanggo ay ginagamot tulad ng basurahan at nahihiya dahil sa kanilang hitsura. Hindi sila sigurado na may magliligtas sa kanila at kahit na sila ay maligtas hindi nila alam kung magagawa nilang lumabas sa kalye. Si Lord Guo ay dahan-daang lumapit sa bilangguan kasama ang kanyang mga robot na idinisenyo upang salakayin ang mga pangit kaysa sa kanya. Natalo niya ang mga pulis ng paisa-isa at pumasok sa gusali kung saan sinusubukan niyang palayain ang mga bilanggo. Pinigilan siyang gawin ito ng isa sa 4 na knight, si Mei Zhaohua, na nagsasabing ang mga kalalakihan ay ang pinakamagagandang nilalang. Siya
alam na ang Go ay mas maganda kaysa sa kanya, ay gumagamit ng kanyang mga rosas upang gawing mas maganda ang kanyang sarili. Kahit na hindi sapat iyon ay inatake niya si Go na kailangang takpan ang kanyang mukha dahil dito. Sa pamamagitan ng pagtakip sa kanyang mukha, pinapatingin niya ang kanyang sarili na mas pangit at naghanda ang mga robot na salakayin siya. Gayunpaman, gamit ang buhangin upang atakehin siya ay pinipilit niya ang kabalyero upang ipikit ang kanyang mga mata na nagiging sanhi ng pag-atake sa kanya ng mga robot. Upang mailigtas ang kanyang sarili, lumuhod siya at isinumpa ang kanyang katapatan kay Lord Go. Dahil ang mga sumusunod lamang sa magaganda ang nakakaligtas sa mundong iyon, si Zhao Hua ay namamahala upang mailigtas ang kanyang sarili. Pagkatapos ng tagumpay, handa na ang mga bilanggo ngunit hiniling siya ni Manager Kuai Cha na huwag gawin iyon. Naniniwala pa rin si Kuai Cha sa higit na kahusayan ng mga magagandang tao at sumasalungat kay Lord Go na nais palayain sila. Ipinaliwanag ni Lord Go na ang hitsura ay walang kinalaman sa kabutihan at ang mga pangit na tao ay hindi gaanong maswerte. Kumbinsido si Kuai Cha na tama lamang ang sistemang ito dahil ayaw niyang isumite sa isang taong mas maganda kaysa sa kanya. Naghahanda ang mga robot na salakayin siya. Si Lord Go, nais na isave siya ay nagbigay sa kanya ng isa pang pagkakataon ngunit tumanggi siya at pinatay. Pinalaya ni Go ang mga bilanggo at sinabi sa kanila na malaya silang gawin ang nais nila at hindi na kailangang sumunod sa sinuman. Gayunpaman, alam na ang buhay ay hindi magiging mas mahusay para sa kanila kapag bumalik sila sa lipunan, nagsisimula sila ng isang salungatan sa pagitan ng kanilang sarili at muli ang lahat ay bumababa sa kung sino ang hindi gaanong pangit. Napagtanto na walang magbabago nito, nagtataka ang susunod na gagawin. Binigyan siya ni Zhao Hua ng kanyang susi kung saan mayroon ang lahat ng mga kabalyero at maaaring magamit upang buksan ang silid ng kagandahang Panginoon. Kung saan makikita niya ang mga sagot. Nagpa siya ang Go na mangolekta ng iba pang mga susi at baguhin ang buong mundo. Ang mundo ay pareho pa rin at magagandang tao ay mayroon pa ring pribilehiyo sa mga pangit. Sa oras na ito, si Lord Go ay sabay-sabay na nangunguna sa kanyang kumpanya at sinusubukan na hanapin ang huling mga kabalyero. Tinulungan siya ni Zhao Hua. Matapos niyang mag-shower, inatake siya ng eyeliner sa pamamagitan ng ikatlong kabalyero na nagdala din ng mga robot. Tiwala si Go sa kanyang sarili dahil mas maganda ang hitsura niya kaysa sa kabalyero. Gayunpaman, ang kanyang kalaban ay gumagamit ng kanyang kulay at salamat dahil pinapahusay niya ang kanyang hitsura. Inaatake ng mga robot si Go ngunit matagumpay niyang iniiwasan ang mga ito. Habang iniisip ng kabalyero na sinusubukan ni Go na makuha ang mga robot upang salakayin ang maling tao. Si Go ay talagang nag-set up ng mga robot upang makita ang kabalyero mula sa isang patay na lugar. Matapos na i-set up siya ng mga robot at itago, pinatay ng mga robot ang kabalyero. Nakuha ni Go ang isang ikatlong bahagi ng susi. Naghahanda ang huling kabalyero upang makitungo kay Go na nakahanap ng kanyang lokasyon sa tulong ni Zhao Hua. Nakarating sila sa lugar ng pagpupulong at agad na napansin na may mali. Ang taga-receptionist ay humantong sa kanila sa elevator at sinabi kay Go na ang ika-4 na kabalyero ay nasa tuktok na palapag. Humarap siya sa kanya habang si Zhao Hua ay kailangang manatili. Naabot niya ang tuktok na palapag kung saan nakatagpo niya si Belle na ang mukha ay hindi makikita. Naghahanda agad si Go upang labanan at ginagamit ang kanyang kapangyarihan. Target ng mga robot ang Belle na nagpapakita ng kanyang mukha at habang lumiliko ang kapatid ni Go, ay pinoprotektahan siya ni Go. Gayunpaman, ito ay isang salamin lamang na nagpapahintulot sa Belle na baguhin ang kanyang hitsura. Inaatake niya si Go at sinisira ang kanyang mukha ng isang marker. Naghahanda ang mga robot na atakehin si Go ngunit ang Zhao Hua ay lilitaw at sinisira ang reflector. Pagkatapos ang mga robot ay lumipat ng mga target at pumatay ng kampanilya at si Go ay nakuha ang huling bahagi ng susi. Matapos kolektahin ang lahat ng mga susi, pumunta sina Go at Mei Zhao Hua sa palasyo ng kagandahang Panginoon. Sa pasukan, sinabi ni Zhao Hua kung sino ang Panginoon ng kagandahan dati. Hanggang 3 taon na ang nakaraan ang lahat ay nabubuhay ng normal. Iminungkahi niya ang pag-aalis ng dibisyon ng lipunan ayon sa kagandahan. Sinalungat ito ng mga ministro at nawala ang Panginoon. Matapos siyang bumalik, pinatay niya ang lahat ng mga ministro at naiwan lamang ang 4 na kabalyero na buhay. Ang lahat ng mga dating may kapansanan na mga robot ay naibalik sa pag-andar ngunit walang nakakaalam kung bakit. Ang dalawang pakikipagsapalaran sa palasyo at makita ang mga robot na ginawa ng Panginoon na kagandahan.
Narating nila ang huling pasukan na hindi maaaring pumasa si Zhao Hua dahil protektado ito ng isang hadlang na ang mga may 5 bituin na kagandahan lamang ang maaaring dumaan. Pumasok si Go at sa wakas ay nakakatulong sa kagandahang Panginoon na hindi maintindihan kung bakit nais ng lahat na maging pantay. Papasok na si Go sa silid sa likuran ng trono ng Panginoon, ngunit ang Panginoon na ang hologram ay talagang silid, gumagamit ng unang hadlang upang sirain ang lahat ng mga pangit na tao at sa gayon ay lumikha ng isang bagong mundo. Ang mga taong may kagandahan sa ilalim ng isang bituin ay pinatay, ngunit ito lamang ang unang yugto ng bagong filter. Tinutukoy ng Panginoon na kagandahan ang mga residente at ipinapalim sa kanila na magkakaroon ng 3 alon sa kabuuan at tanging ang pinakamagagandang makakaligtas. Samantala, sinusubukan ng Go na hanapin ang kanyang kapatid na nakalock sa ilang ligtas. Namamahala siya upang makarating, ngunit isang sorpresa ang naghihintay sa kanya sa silid na iyon. Lumiliko na ang kapatid ni Gu Zhaohu ay ipinapalagay ang pagkakakilanlan ng kagandahang Panginoon 3 taon na ang nakalipas. Siya ang nag-atas sa bansa sa nakaraang 3 taon at ang isa na nagbabalak na sirain ang lahat ng mga pangit na tao. Sinubukan ni Go na malaman kung bakit niya ito ginawa, ngunit sinipa siya ni Zhaohu. Natutugunan ni Go ang siyentipiko na naging babae at binigyan siya ng siyentipiko ng isang sample ng marangal na dugo at sinabi sa kanya na dapat siyang pumunta sa silid sa ilalim ng trono. Sa lahat ng mga tao na ang mga siyentipiko ay naging maganda, si Go ang isa lamang na nais baguhin ang mundo. Yan ang ginagawa ni Go. Naghihintay ang kapatid niya saan. Naalala kung paano niya nakilala ang kagandahang Panginoon. Habang pinapalaya ang pagong, si Zhaohu ay may ilang mga salita na may Panginoon na kagandahan na hindi sigurado sa gagawin at natatakot. Hiniling ni Zhaohu na huwag siyang parusahan dahil sa paglapit sa palasyo. Gayunpaman, ang kagandahang Panginoon ay lumiliko na isang mabuting tao na nais tulungan ang maliit na batang babae. Sinasabi sa kanya ni Zhaohu na siya ay nakalock sa bahay dahil sa kanyang itsura, kung saan ang sagot ng Panginoon na mukhang hindi mahalaga at maraming magagandang tao na masama, ngunit din maraming mga pangit na tao na mabuti. Nag-aangat ito ng Zhaohu at nagsisimula siyang sumigaw sa Panginoon na hindi kailanman maintindihan kung ano ang kagaya ng pagiging pangit. Inanyayahan siya ng Panginoon sa kanyang palasyo, kung saan pinakita niya sa kanya ang mga imbensyon na ginawa niya bilang isang bata, pati na rin ang aesthetic seismograph na pananatili ng kanyang pamilya sa loob ng maraming taon. Kasama nito, napagpasyahan kung ano ang sasamba sa mundo. Nagpasya ang lola ng lola na lola ng Panginoon na dapat itong maging kagandahan. Gayunpaman, ang kagandahang Panginoon ay hindi sigurado kung tama ito at hindi alam kung ano ang gagawin sa aesthetic seismography. Pagkatapos ay kinuha ng Zhaohu ang isa sa mga imbensyon ng Panginoon upang maging siya, sa isang matandang lalaki na talagang siyentipiko na naging Zhaogo sa isang kagandahan. Ang Zhaohu ay tumatagal ng isa pang imbensyon at ipinapahayag ang itsura ng isang prinsesa. Gayunpaman, ang pag-imbento na iyon ay titigil sa pagtatrabaho sa loob ng 3 taon at ang kanyang lihim ay ipinahayag, ngunit nagpasya siyang mamuhay ng isang mabuting buhay sa loob ng 3 taon, pagkatapos nito ay papatayin niya ang lahat kasama ang kanyang sarili. Isinaaktibo niya ang mga robot na umatake sa siyentipiko, ngunit tumatakbo siya. Salamat sa makina, natututo ng katotohanan tungkol sa kanyang kapatid at kagandahang Panginoon. Habang nandoon pa rin siya, lumilitaw ang prinsesa at sinabi sa kanya na ang tanging paraan upang mapigilan ang kanyang kapatid na babae ay baguhin ang mga setting ng aesthetic seismography upang ang filter ay pumatay sa ibang tao. Hindi nais na maging katulad ng system na kinamumuhian niya, nagpasya si Go na sirain ang aesthetic seismography, ngunit dumating ito sa isang presyo. Namamahala siya upang sirain ang makina sa tulong ng robot, ngunit nagkakahalaga ito ng kanyang buhay. Dahil sa kanyang sakripisyo, nagbago ang mundo. Ito ay 1 taon mula nang ang insidente at kagandahan ay hindi na sinasamba at lahat ay maaaring mabuhay ng payapa. Muling nakuha ng prinsesa ang kanyang hitsura at bumalik sa palasyo, kung saan siya ay tinulungan ng mga bagong ministro at si Mei Zhaohua. Dahil sa insidente na nangyari, ang mga awtoridad ay naghahanap pa rin ng taong kumuha ng lugar ng prinsesa na kung saan ay nagtatago si Zhaohu. Bumalik ang lahat sa normal at ipinagpatuloy ng mga tao ang kanilang pang-araw-araw na buhay.